sinagot ni Bongbong Marcos, pabor siya na wala ng election sa 2028. Ito ang kanyang sinabi. Pakinggan po natin ha. Pabor po, ayaw na ni Bongbong Marcos ng election sa 2028. Oo, sinabi niya yan. Ito po. You wanted a no election scenario. I wanted a no election. Allegedly, sir. What? Yan ang reaksyon ng Pangulo ng tanungin ng media kaugnay sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Sa presentasyon ni Senador Amy sa Senado, isinusulong umano ang charter change para manatili sa pwesto ang mga nasa kapangyarihan at para hindi makaporma si Vice President Sara Duterte. Nauna ng tinalak. Teka muna ha, bago tayo mapunta dyan kay Auntie Claire, nakita nyo ha? Nakita nyo ang sagot. Nakita nyo ang sagot ni ni Bongbong Marcos. Ulitin lang natin. Your sister said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election. Allegedly, sir. Maliwanag ha, maliwanag sa pasasikat ng araw. Ayaw mo ng election sa 2028. Ano sagot ni Bongbong Marcos? Alam niyo ibig sabihin nun? Gusto niya. Kasi tanda mo, tinanong siya noon. Adik ka, di ba? Bakit ayaw mo magpa-drug test? Tawa-tawa siya. Why should I? Ganyan si Bongbong Marcos. Di ba kahit naman si Sandro, pagka hindi tawa-tawa, tawa-tawa. Pero, ang totoo, kayo natanungin ko, adik ba si Bongbong Marcos? Sige na, dito baka magkaiba-iba tayo. Pero kung sa tingin ninyo adik si Bongbong Marcos, parehas na parehas yung sagot niya patungkol sa drug test. Hindi nyo nakita? Yun lang, tinawan-tawanan niya. Eto, siguro nasabihan siya ni Lisa, tatanungin ka ng media ha, about sa no election. Huwag ka na namang tatawa-tawa. Mahahalata. Di ba ganun? Ganun lang siya. Why should I? Ito naman, instead na tumawa. Bakit? Bobo eh. Totoo naman, bobo to. Hindi nito kayang sumagot sa media ng on the spot. So para hindi siya mahuli, ganun na lang ang sagot niya. Pero yun ang nakakatakot doon. Obviously, si Bongbong Marcos, pag nagsisinungaling, ganyan ang reaksyon. Diba? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayong adik si Bongbong Marcos? Kasi kung totoong adik si Bongbong Marcos, at ganun ang sagot niya dati, parehas na parehas ang sagot niya ngayon. Kaya ako naniniwala ako, pinaplano at gumagalaw na si Bongbong Marcos para wala tayong eleksyon. Nakakatakot po yan. Tuloy natin dito kay Claire ha. As Officer Claire Castro, aniya, palaking sumusunod sa batas ang Pangulo. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo? Yon. Teka muna, hindi niya sinagot ha. Ang tanong, pabor ba ang Pangulo no election? Anong sagot ni Pwede naman. Hindi siyempre siya pabor. Ayaw niya yan. Hindi, ano sinabi niya? Meron po tayong batas. At ang Pangulo ay sumusunod sa batas. According to her, but I don't believe that. Pero kung susundan natin yung kanyang logic, sumusunod si Bongbong Marcos sa batas. Hindi niya dininay na posibleng magkaroon ng no election. Ang sabi niya, susunod si Bongbong Marcos sa batas. Kaya nga papaltan ang batas. Kaya nga gusto nila ng CONAS kung anong as-as yan ang gusto nila. Paiksiin natin. Papalitan nila ang batas para magkaroon ng term extension. So, si Bongbong hindi na lumalabag sa batas. Naintindihan nyo? Kaya baluktot ang sagot na itong si Claire. Hindi diretso.
Dagdag pa ni Castro, ang mga paratang kaugnay sa term extension ay diversionary tactic o paglilihis lang sa malalaking issue ng bansa, kagaya ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pati na ang kontrobersya sa Senado kaugnay kay Senador Bato de la Rosa. Pasado 1:30 ng hapon, Kaya ito, abangan ninyo. Kasi ang Banateros, meron po kaming mai-interview. Nakasama mismo doon sa meeting na itong nila Tito Soto na pinag-uusapan mismo itong no election. Abangan po nyo yan. Akala nila makakalusot sila. Hindi po, pinaplano po talagang nila yan. nang tumulak si Pangulong Bongbong Marcos patungo rito sa Tokyo, Japan para sa 4 na araw na state visit. Kasama niya sina First Lady Liza Marcos at iba pang cabinet officials. Nako, patay na. Mamamatay na naman. Kasama na naman si Lisa. Oy, baka naman, ako hindi ko po kayo pinagbibintangan na pumapatay kayo ng tao. Pero, nang huling na nagpunta kayo sa ibang bansa, specifically sa Amerika, diyan sa isang sikat na sa isang sikat na lugar diyan sa Amerika, may namatay. Kasama po. Asawa po ng entourage. Di umano kasama sila Lisa. Whether kung sino mang kasama noon nung namatay, one thing for sure, kasama po ng entourage ninyo yung namatay. Baka mamaya, nandiyan na naman kayo sa Japan, may mamatay na naman. Hindi kasi po, nakakahiya na po eh. Nakahiya tayo sa Amerika. Napansin nyo, nung huling pumunta si Bongbong sa Amerika, hindi na sumama si Lisa. Diba? After nun. Hindi ko pinaano yan Public knowledge, kahit naman sa media binalita yan. Nakakahiya kasi po, alis ng alis si Bongbong Marcos ng bansa. Wala namang nangyayari. Meron na ba kayo nakitang nagawang tulay? Meron na ba kayo nakitang infrastructure? Meron na bang kakapunta niya sa ibang bansa? Meron bang napala ang Pilipinas? Meron bang na-build na trabaho? Meron bang nagpunta rito ibang bansa, nagtayo man lang na isang negosyo, factory o kung ano-ano man yan? Napapakinabangan ng Pilipino? Wala, nada. Diba? Lokohan tong nangyayari. Sa kanyang departure speech, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagbisitang ito. This state visit to Japan is essential. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships. Nakatakdang makipagpulong si PBBM kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi para pagtuunan ng pansin hindi lang ang defense at maritime cooperation kundi maging ang energy security dulot ng krisis sa Middle East. Sasaksihan din ng Pangulo at ni Japanese Prime Minister ang paglagda ng kasunduan sa trade and investment at sabay na i-anunsyo ang bilateral initiatives sa security at maritime cooperations. I will be advancing Philippine priorities and we will discuss Sa tingin nyo ito lang, simple. Ang laki ng problema ng Pilipinas. Biyahe ka ng biyahe. Ang laki ng gastos dyan. Hindi mo nga mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Ano pang ginagawa mo dyan? Kaliwat kanan na po ang nakawan under your administration. Yung NBI, sinugod ang Senado na sinabi mo, huwag kayong pupunta dyan, umalis na kayo dyan. At ito ikaw nasa Japan. Anak ka talaga ni Marcos. Ibang klase talaga ibang klase talaga tong mama na ito. Alam mo, dati itinatago pa yung katangahan. Dati itinatago pa yung kanilang kakulangan. Ngayon talaga wala na. Lantaran na kakapal ng mukha ng ating mga politiko.